Natagpuan na ang labi ng ika-6 na nawawalang mountaineer na kabilang sa mga nag-outreach mission sa San Jose, Tarlac. Posible naman daw managot ang organizer ng outreach dahil sa mga nasilip na paglabag. Paalala naman ang ilang batikang mountaineer, mahalagang magplano at magsaliksik bago umakyat ng bundok para makaiwas sa disgrasya. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng nangyaring trahedya dito sa Tarlac na kinaugnayan ng mga mountaineer. Narito ang ulat. Halos 2 araw matapos anurin ng mga mountaineer na nag-outreach mission sa San Jose, Tarlac, na-recover na ng mga otoridad ang ika-6 na mountaineer na nawawala. Lumutang ang kanyang mga labi malapit sa Pangahasan Dam. Ang nakapukaw sa atensyon ng rescue team, ang orange rubber shoes at kaliwang binti ng biktima. Kagabi ho, dumating yung magulang at saka kamag-anakan. So doon ho namin nalaman na yung buong pangalan is Yasmin Solis from Lubo, Batangas, 27 years old. Isang certified public accountant si Yasmin Solis at ayon sa kanyang tiyuhin, aktibo raw talaga ito sa pagtulong sa kanyang kapwa. Ang buong pamilya po ay nagpapasalamat sa lahat ng tumulong sa rescue team, sa mga pulis at military. Ibinahagi na rin ng Tarlac PDRRMC ang mga pangalan ng 5 pang nasawing mountaineer na nauna nang nakuha kahapon. Kabilang sila sa 54 na sumali sa outreach mission ng iba't ibang organisasyon. Nagkawang gawa at naghatid sila ng tulong sa komunidad ng mga Aita sa gilid ng bundok Kawayan. Sa investigasyon ng San Jose Tarlac PNP, alas 3 ng hapon ang tumawid ang grupo sa Pangasaan Creek matapos ang outreach mission. Pero inabo daw sila ng rumaragas ang tubig mula kabundukan. Ang mga biktima nakabitiw sa human chain. Hindi pa raw nakikipag-ugnayan ng iba pang kaanak ng mga nasawi sa pulisya, pero posible raw managot ang organizer ng mission. Wala raw kasi nangyaring pakikipag-ugnayan sa Municipal Ecotourism Office at wala raw request para sa certified guides bago nagpunta sa mountain trail. Ang organizer handa naman daw makipagtulungan sa investigasyon. Ayon sa isang batikang mountaineer, mahalaga ang pagpaplano at pananaliksik sa pupuntahang lugar, mapabundok man ito o gubat. Ipinakita rin nila ang ilang basic equipment na dapat dalhin para laging maging handa. Kabilang na rito ang flashlight, headlamp, safety ropes, harness at carabiner. Hindi sa lahat ng pagkakataon may cellular signal o baterya ang inyong mga high-tech na smartphones, lalo na kung nasa bundok o gubat. Kaya mahalagang may ganito pa rin, isang compass para hindi kayo maligaw ng landas at two-way radio system para malaman ninyo kung nasan ang inyong mga kasama. Higit sa lahat, iwasan daw makipagsapalaran sa kalikasan, lalo na kung masama ang panahon. Kahit kumpleto raw sa gamit, mahirap daw ang maging overconfident. Dapat daw laging may presence of mind at maging mapagmasid sa paligid. Stop, think, observe, and plan. So we also do have that. So plan your execute kung ano ba, kung tatawid ka ba, pag nagstay ka ba dito, may enough food ka ba, how long would you stay there? So pag talagang bagyo, normally mag-ano yan, 2 to 3 days, sabihin natin kung continuous ang ulan, no? Ang roadblock mo, river, so wala kang choice. Jessica, isa pang paalala ng UP Mountaineers, kung meron kang lakad, dapat mag-abiso ka sa inyong mga mahal sa buhay o mga kaibigan para sakali mang may mangyari, merong ideya yung mga rescue teams kung saan ka pupuntahan. Balik sa'yo, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.